Good morning po, Life Giver Binyan. Amen. Yung mga nasa online, good morning po sa inyong lahat. Grabe. It's a cold Sunday. Amen. I hope na yung katabi mo ay hindi cold. Alright. Diba? Tinamawa ka mo nga yung katabi mo, mainit yan. Tama. Kasi mahirap kapag malamig na yan. Okay. Tapos na ano pa siya, namumuti. Okay. Tama. So, yan. Okay? Pero okay lang yan. Kahit malamig at namumuti, huwag ka lang magbabarong. Delikado yan. Baka diretso. Okay? Tapos yung barong mo pa sa likod yung hiwa. Okay. So, alright. Sige. Grabe. Sino po ang pinagpala ni Lord sa umagang ito? Amen. Tama ba? We are blessed by the Lord. And I wanna tell you, di ba? Excuse me, lahat po tayo ay patuloy na pinagpapala at pagpapalain ng Panginoon. Okay? So, sige po, samahan niyo po ako. Join with me in prayer. Let's pray. Father God, thank you so much once again for this great day na nandito kami sa tahanan mo, Lord, sumasamba. Lord, at talaga nagpupuri sa iyo. At ngayon, makikinig na yung salita. We pray for open heart. We pray, God, that you speak to us, Panginoon, directly, clearly, powerfully, kung ano may mensahe mo sa amin na babago ng aming buhay. Lord, ibigay mo po sa amin, i-release mo ito. At hayaan mo na maunawaan ito ng bawat isa, walang barriers, even yung mga nasa online, mamiministeran. Lord God, tatamaan ng salita mo, mababago at mabibless. Salamat po, Holy Spirit, gumalaw ka sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Malakas po na palakpak para sa Panginoon. Okay. So, majority of you, I do believe, have already saw yung ating series. We will be having a series, actually 3-part series po yan for the whole month of, for the 3 weeks ng September na ito. Okay? At yan po yung pag-uusapan natin. Ako po ay mag-i-intro. Okay? So, kasi ako po ay dating member ng Intro Boys. Alright? Para dun sa mga naabutan yan. Okay? Diba? So, ayan. Actually, we're living, if you notice, we are now living in a world where everybody is busy with something. Tama? Makikita mo na lahat ng tao ngayon, totoo lang, if not majority, if not lahat, pero majority, ay sobrang busy na. Tingnan mo yung katabi mo. Imagine mo, ang tindi niyan, sobrang busy niya, nandito siya ngayon. Tama? Okay? Alam mo, ang mga busy tao, inuuna si Lord. Tama ba? Okay? Ulitin ko, ang mga busy tao, inuuna ang Diyos. Okay? So, we can see actually that as technological the world becomes, so habang ang mundo ay lalong nagiging technological, okay, the more busier people becomes. Tama? Habang umaangat, di ba, ang evolution or ang pag-angat or pag-rise ng technology, okay, mas lalong nagiging busy ang maraming tao. Actually, malaki na pinagbago ng mundo ngayon in terms of business. Di ba? And actually, in terms of people who are becoming more and more busy. Ang laki ng pinagbago ng mundo in terms ng kung paano or kung gaano nakabusy ang mga tao at kung sino-sino yung mga tao na nagiging busy. Diba? Backtrack lang po tayo. I think sana makasabay po yung ating PowerPoint dyan. May mga pictures po ako. Nung 90s era pababa, okay, 90s pababa, 80s, 70s, makikita natin, tama ba, na nung panahon na yon, ang mga busy lang na mga tao actually ay mga parents. Tama? Okay? Na mga nagtatrabaho o kaya yung mga breadwinner, pero most likely magulang talaga nagtatrabaho dati, wala ka masyadong makikita na mga anak or siguro yung mga grown-ups na masyado. Okay? Para mabigyan ng maayos na kabuhayan ng kanilang mga anak, pamilya, at ang makikita mo lang na umuuwi ng gabi nung unang panahon, 90s pababa, ay mga matatanda. Tama ba? Magulang. Alright? Tama ba ako? At nakikita natin na ang mga bata dati, okay, ay kung hindi sila nasa, tawag nito, madali mo lang makita lahat ng mga bata dati. Kasi kung wala sila sa school, panigurado, nasa bahay lang yan. Or kung wala, nasa kalsada yan at naglalaro. Tama ba? Andiyan yung mga pictures, sunod-sunod po yan. Tama, naglalaroan ng ganyan. Okay? Ano yan? Patintero. Tapos next, taguan. Okay? Na nakauwi ka na, hinahanap ka pa ng kalaro mo. Tama ba? Natutulog ka na. Tapos, di ba? Okay, tago, sa pa, naghahanap pa, saan na kayo? Tama, alright? Tama, okay, at di ba, nung unang panahon, asintado ang mga bata kasi, alam mo, okay, hindi pa kami nag-aral ng mga architecture tsaka engineering pero nasukat na namin yun Tama ba? Okay? So, ang saya. Tama? At, yun na nga, di ba? Or kung hindi man naglalaro, yung mga medyo grown up na, okay, madali mo lang makita kasi nakatambay lang yan kung saan-saan. Sa tambayan, sa kanto, nagbibilang ng bituin sa gabi.
O kaya nagpapayabangan ng mga kwento ng mga lolo nila. Tama ba? Okay? Pero pagpasok ng 21st century, year 2000, okay, kasabay ng pagtatayo ng mga malls na naglalakihan, tama? At parang mga kabuting nagsulputan ng mga computer shops sa tabi-tabi, ay nag-umpisa ng maging busy lalo ang mundo at dumagdag pa. Okay? Sa pagiging busy, actually, dumagdag din na bumababa na ngayon. Kasi dati ang sobrang busy lang ng mga tao, mga matatanda. Ngayon, medyo bumaba na yung mga busy, bumaba na siya sa mga young pro, lalo kahit mga youth. Kung dati bahay, eskwelahan, kalsada mo lang hahanapin ng kabataan, ngayon, nasa malls na sila. Tama ba? Hahanapin mo na sila sa kung saang-saang mall. Okay? Tama ba? Alright? Or kung hindi naman, iisa-isayin nung nanay yung computer shop doon sa barangay nila, mahanap lang yung anak niya. Tama ba? Gigil na gigil yung nanay. Tama ba? May daladalang pamalo. Okay. Naikot ko na lahat ng computer shop. Wala ka, nandito ka lang pala. Tama? Okay? Then, alright, pagdating ng mga late 2000 era, okay, papunta ng papasok ng 21st o 22nd century, 2010, ay pagsikat na ng mga mobile phones. Tama ba? Mga Nokia, anong tawag sa ganyang mga phones? Basta yung pwedeng ipambato, okay? Ayan. Alright? Yung mga cellphone na kapag nasa kanto ka madilim, kitang-kita ka ng snatcher kasi ang daming ring light, backlight, tama ba? Front light, okay? At lahat ng light nandun sa cellphone mo. Tama ba? So, nag-rise ang pagsikat ng mga mobile phones. Sa umpisa, text and call lang. Tama? Where na you? Okay. Tama ba? Okay, yun, di ba, hindi pa uso ang mga only text. Okay, piso per text pa dati. Okay? At yun yung mga time na nagpapasa load ka pa. Tama? Oo, naabutan niya yan. Then, comes the revolution of mobile phones na naging Android phones. Di ba? Lumabas na mga Android. Tama, lumabas na mga iOS na mga phones. Okay? Sana all naka-iPhone. Alright? Tapos kasabay nun, tama ba, ay naglabasan na rin ang mga Wi-Fis. Okay, na kung dati, kailangan mo pa magpunta ng computer shop para lang makapaglaro, para lang mag-research, para makinig ng YouTube at mag-Facebook. Ngayon, pwede na lahat sa mobile phones mo. Tama ba? Okay? As technology and social media rises, mas naging exposed ngayon lahat ng tao sa mundo, mas naging accessible ang maraming bagay. Okay, at malaking bulto ng information ay nada-download na ng tao. Tama? At nagbukas ito ng napakaraming opportunities and more understanding for people para maging successful at umangat sa buhay. Actually, ganda naman din. Okay? Ganda naman din ang benefit ng pag-angat ng technology. Kasi nga, mas naging accessible ang lahat eh. Mas ngayon na-expose ang tao. Tama ba? Dati para ma-orient mo ang isang tao sa negosyo, kailangan mo pa ng maraming bagay. Pero ngayon, magkiklik ka lang sa Facebook o kaya online, ang dami mo nang matututunan. Kaya nga, di ba? Okay, before nung 90s, pababa, ang mga nagiging successful lang ay yung mga nasa 30 years old pataas. Di ba, makikita niyo yan. Okay, kailangan gumraduate muna ng college, tapos kailangan muna niya makapwesto ng maayos doon sa kumpanya. Tama ba? Actually, yung ibang karamihan nga, mga nasa around 40s o 40 years old pa bago nila nakuha yung matinding promotion at success nila. Ang way lang dati para mabilis kang umangat sa buhay o yumaman ay either mag-abroad ka or makapangasawa ka ng Hapon o makapangasawa ka ng Amerikano. Tama ba? Parang hindi tama. Okay. Di ba? So yun ang pinakamabilis dati. Gusto mo yumaman, mag-abroad ka. O kaya ayun, may Hapon, asawahin mo yun. Tama ba? Okay. So yun ang pinakamabilis na paraan before. Tama. Kaya lang, pagpasok ng 21st hanggang 22nd century, up to the present, makikita natin ngayon, totoo lang, as young as, diba, 18 to 20 years old, okay, makakita ka na ng mga bata ngayon na talagang, alam mo, bata pa lang, milyonaryo yan, 8 years old, totoo lang, kumikita na ng milyon. Okay, mga batang vloggers, mga batang streamers. Okay, they are earning their millions at their young age. Diba, ang dami na ngayong way para kumita, acting, vlogging, streaming. Diba, yung mga kabataan ngayon, 20, 22, 25 years old, gaganda na ng posisyon sa katrabaho, sa kumpanya, de kotse na, yung iba may kanya-kanya ng mga negosyo. Tama ba? Okay. At yung iba talagang, alam mo, sobrang successful na sila. Hindi mo na kailangan mag-abroad para kumita ng mabilisan. Dati ang concern lang ng mga kabataan ay mag-aral, maglaro. Ngayon hindi na. Involved na sila sa negosyo, sa pera, pagkita ng pera, sa politics, sports, at marami pang iba. Okay?
So, ano ibig sabihin yan? Therefore, I can say that the world is becoming more and more busy. Tama? Okay? At pabata ng pabata ang mga taong nagiging busy. Alright? Dahil sa maraming bagay. Okay? And di natin alam, baka later on, di ba ngayon, makikita mo, di ba, dapat ang bata, okay? Di ba, 12, 13, wala pa masyadong bagay na pinagkakabisihan. Pero ngayon, 12, 13, 10, masyado na silang busy at nakakarinig ka na ng word na stress sa kanila. Baka magulat tayo, tama ba? Pagdating ng mga 20, 30, yung 3 to 4 years old mong anak nagsasabing, grabe, nakaka-stress naman. Baka pabata na ng pabata yung mga nagiging busy. Okay? So, ang tanong, okay, masama ba na nagiging busy tayo sa mga bagay na pinagkakabisihan natin? So, yun ang tanong. Tingnan mo kay katabi mo, mukha ba siyang busy? Okay? Alright? So, ang tanong again, masama ba, okay, ang maging busy sa mga bagay na pinagkakabisihan natin? The answer is yes, and the answer is no. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, masama kung ang pinagkakabisihan mo definitely ay maling bagay. Na hindi naman nagko-contribute ng growth, hindi naman nagko-contribute ng success, at hindi naman nagko-contribute ng mga bagay na magpapaganda ng buhay mo. And the answer is no, kung yung pinagkakabisihan mo ay hindi naman masama. In fact, kung ang pinagkakabisihan mo ay tamang bagay, tamang gawain na nagdadagdag, nagko-contribute ng growth, success, tama ba? Sa buhay mo, kung ang pinagkakabisihan mo naman ay pag-aaral, trabaho, negosyo, pamilya at ministry, hindi siya masama. Now, what I'm saying is that wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa pa because we are all busy people. Diba? Busy na talaga tayo eh. At yun na yung mundo ngayon eh. Doon tayo papunta eh. Tama ba? Na lahat tayo ngayon ay talagang alam mo exposed na sa pagiging busy. Okay? Kung youth ka, busy ka sa pag-aaral. Kung young pro ka, busy ka sa trabaho mo. Kung entrepreneur ka, busy ka sa negosyo mo. Tama? Okay? Kung ikaw naman ay celebrity, busy ka sa karir mo. Wow, sana all. Tama ba? Okay? Kung ano ka, tawag nito, kung parent ka, busy ka sa pamilya mo. Kung ikaw naman ay servant ni Lord, busy ka sa ministry mo. Tama? We are busy with something that we are doing right now. Tama ba? Naintindihan niyo po ako doon? Business is already part of our daily living. Tama ba? Okay? Busy talaga tayo. And in fact, alam mo, napansin ko nga, kahit ako mas napapagod ako nang wala akong ginagawa. Sanay tayo ngayon na may ginagawa tayo. Tama ba? Business has been part of our daily lives. Okay? So lahat tayo ay busy, kaya lang, I do believe na kahit na anong pagka-busy pa ang mangyari sa atin, may mga bagay talaga na itinakda at itinalaga ang Diyos sa atin na hindi natin dapat kalimutan at hindi natin dapat pabayaan. Tama ba? Okay, so establish na natin, the word busy is for everybody. Tama ba? Yung word the busy is talagang, alam mo, lifestyle na ng lahat ng tao yan. Okay, ang busy ngayon ay hindi na lang nagtatrabaho. Ultimo nag-aaral ngayon, busy na. Tama ba? Ultimo nakatambay nga, busy na eh. Tama? Okay, so lahat tayo busy. Kaya lang again, tama, kailangan maintindihan natin na sa kabila ng pagiging busy ko at kahit gaano pa ako maging busy, there are important things in my life that I should not ignore, that I should not skip, that I should not miss. Our sense of responsibility must not be erased by our busyness. So kahit gaano ka ka-busy, kailangan maintindihan mo, teka lang, meron akong mga responsibilidad sa buhay na kailangan kong wag i-miss, wag i-ignore. Wala namang problema at hindi naman talaga problema ang pagiging busy mo. As long as hindi mo napapabayaan ang responsibilities at priorities mo. Tama ba? Okay, I do believe that as time goes by, the world will become more and more busy. Magiging mas lalo pa tayong busy. Tama ba? Bakit? Kasi, di ba, ang dami pang mangyayari, ang dami pang may invento, ang dami pang technology lalabas. Pero ang oras natin, hindi naman madadagdagan. We will still be living 24 hours a day. Imagine mo, mas magiging compact pa. Diba? Dati, okay, alas 6, alas 5, tulog na ang tao. Ngayon, alas 6 ng umaga, gising pa, hindi pa natutulog. Mag-uumpisa pa lang siyang matutulog. Tama ba? Okay? So, hindi naman nagbabago yung timeline natin. Hindi naman magbabago 24 hours a day, 7 days a week, 30 to 31 days a month. Okay, yun pa rin yun. Kaya lang, yun na nga, mas magiging busy ang mundo. Bakit? Kasi nga, okay, yun pa rin yun eh. Naintindihan natin? Alright? So,
that is why, okay, yan po, nag-come up tayo ngayon sa series that Too Busy. Okay? Are we too busy right now? And in this series, Too Busy, we will deal not with our business, kasi andyan na yan, at yun na talaga ang buhay natin ngayon. Again, we will not deal with our business, but we will deal with our wrong attitude and wrong mindset about our business. Tama? Okay, kasi hindi naman mali yung pagiging busy. Ang mali, okay, yung mali nating pag-iisip at mali nating pag-uugali sa ating pagiging busy. That business is not an excuse. That business is not an alibi. Business is not a valid reason for us to skip, for us to ignore, for us to miss important things that God commanded us in the Bible to prioritize no matter how busy our lives may become. Tama ba? Okay, na ang business o pagiging busy natin ay hindi kailanman dapat maging dahilan, dapat maging hadlang, dapat maging rason. Tama ba? At hindi kailanman dapat maging excuses para ma-miss mo, mapabayaan mo, mabaliwala mo, at isantabi mo ang importanteng bagay na inutos ng Diyos sa atin na unahin. Amen po ba yan? Amen? So allow me to introduce the first part. Okay, so I will be sharing the first part ng series natin. And ang title po ng series, ng first part ng series natin ngayon is Too Busy Not to Pray. Okay, are you too busy? Sobra ka bang busy na kahit manalangin, hindi mo na nagagawa? Okay, tingnan mo uli yung katabi mo. Tama ba? Busy ba yan? Okay? Again, there's no problem with busyness. But if your busyness, tama ba, hinders you and stops you, okay, or lead you to neglect and ignore and skip your prayer, I think may problema ka. Tama? Okay? Mark 1:35 to 36, this will be our key text. Okay, ang sabi po dito, very early in the morning. Grabe yung ano. Alam mo, sobrang gustong-gusto ko tong translation na to. Sobrang redundant niya. Very na early pa, tas morning pa. Okay? Yung morning ay maaga, tapos yung morning nilagyan pa ng early. Tapos yung early nilagyan pa ng very. Gaano kaaga yan? Tama? Tapos dinagdagan niya pa, while it was still dark. Imagine mo yan. Okay? Sobrang gusto ko yung ginawa ni sobrang gusto ko yung ginawa ni Mark dito. Tama ba? Okay? Hinighlight talaga niya na sobrang aga, pinakamaaga pa sa maaga. Tama? At madilim pa sa madilim. Okay? Bumangon na raw ang Panginoon. Jesus got up. Tama? Habang si Jesus, nung panahon niya, madilim pa, bumabangon na. Ngayon, sa panahon natin, tama ba, yung mga tao, okay, umaga na, nakahiga pa. Tama ba? Terik na yung araw, tama ba? Sumikat na yung araw, gumitna na yung araw, tama ba? Tumirik na siya, lumubog na yung araw sa galit sa'yo, hindi ka pa rin bumabangon. Tama ba? Si Jesus, sabi ng Bible, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went to a solitary place. Okay? Where? Bakit daw? For the purpose of one thing, to pray. Where He prayed. Jesus is finding some place to pray. Ang hanap ni Lord ay isang lugar, hindi para maglibang, hindi para magpahinga, hindi para gumawa ng kung ano-ano, kundi para manalangin. Now, don't get me wrong, walang masama sa maglibang at maghanap ng kung ano-ano. Pero si Lord, ang top priority niya ay maghanap ng lugar, okay, para manalangin. 36, Simon and his companions went to look for Him, and when they found Him, they exclaimed, okay, everyone is looking for you. Lord, saan ka ba nanggaling ang likot-likot mo? Okay. Saan ka ba nagpupunta? Lagi ka nawawala. Okay, hindi ka namin mahanap. Okay. Chat kami ng chat, wala kang reply. Sabi ni Lord, walang signal kasi sa langit. Okay, kausap ko yung tatay. Tatay ko eh. Tama ba? Alright, 38, ano sabi ni Lord? Let us go somewhere else to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come. 39, so He traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Question, how busy are you these days? Gaano ka ka-busy? Tama ba? You know, how busy are you lately? Tama ba? Okay, hindi ko alam kung paano yung salitaan ng mga ngayon eh. Okay? How's your studies? Sa mga students, sa mga young pro natin, how's your work?
Tama ba? House business sa ating mga entrepreneurs. House the house sa ating mga parents, nanay dyan, mga taong bahay. Kamusta yung bahay? Okay? House the kids. Ayan. Sa ating mga servants, full-timers. Tama ba? House the ministry. Kamusta buhay? Well, ang ganda, ang saya. Tama ba? Ang dami namin nagagawa, ang laki ng kita. Tama ba? Na-promote, eto, nakabili ng mga gusto namin. Ganda-ganda. Okay? Ang ayos ng bahay. Tama ba? Ang saya. Pero ang tanong ko, how's your prayer life? Yun. Tama ba? Okay. Now, makinig mabuti. Do you think the Lord is happy seeing you becoming more and more and having more and more, but having less and less time in prayer? Okay? Tingin mo ba, masaya kaya ang Diyos na nakikita ka, na nagkakaroon ka ng maraming bagay, at ikaw ay nagiging, you are becoming more and more, and you are having more and more. Pero ang kapalit naman yon, okay, ay nawawalan ka ng oras para sa Kanya. Grabe. And there was silence. Tama ba? Alright. Sa online, kamusta? Okay? Andyan pa ba sila? If you believe that business or your business is a valid excuse and reason not to pray, you're wrong. Okay? If you believe just because you are doing God's will, God's purpose, God's mission, and God's vision. Ang ginagawa ko naman, pinagagawa ni Lord Busy naman ako sa mga importanteng bagay. Tama naman yung ginagawa ko. Again, we're not dealing about the right things that you are doing. We are dealing here with the attitude, with the mindset. If you believe that just because you are doing God's will, God's purpose, God's mission, God's vision, you are already exempted and excused to invest more time in prayer, you are totally wrong. Tama? Okay? Gusto ko malaman mo, walang exempted at walang exception at walang excuses pagdating sa panalangin. Amen? Parang ayaw nyo ng topic natin. Okay? Parang masama ang loob nyo lahat. Tama ba? I want to tell you, listen to me carefully. God never gave what you have right now. So you could not have time to talk with Him in prayer. Hindi ka binigyan ng Diyos at hindi binigay ng Diyos sa'yo yung mga bagay na meron ka ngayon. Okay? Para maging dahilan para hindi mo na siya kausapin. Tama ba? Sabi ni Lord, yan ba yung dahilan para hindi mo na ako makausap? Kunin ko na lang kaya. Tama ba? Actually, the purpose of God in giving you what you have right now is for you to come closer and draw closer to Him. Hindi ka binigyan ng Diyos para lumayo ka sa Kanya. Hindi binigay yan ng Diyos sa iyo para hindi ka na makipag-usap sa Kanya. Binigay yan ng Diyos sa iyo para lalo kang lumapit, lalo kang makipag-usap. Hindi ka binigyan ng Diyos ng trabaho para hindi ka na magkaroon ng time sa Kanya. Hindi ka na binigyan ng Diyos ng negosyo para huminto ka ng manalangin at makipag-usap sa Kanya. Hindi ka binigyan ng Diyos ng pang-enroll sa school na pinapasukan mo para huminto ng manalangin sa Kanya. Amen? Hindi ka binigyan ng Diyos ng pamilyang aalagaan at bahay na aasikasuhin at lilinisin para huminto kang manalangin sa Kanya. Amen? Hindi ka binigyan lalo ng Diyos ng ministry at simbahan para huminto ka ng manalangin sa Kanya. Walang bagay na binibigay ang Diyos sa iyo, tama ba, na ang dahilan ay para hindi ka na at huminto ka na at excuse ka na, okay na ka kasi binigay ko na sa ito. Sige, okay na. 1 buwan, exempted ka, huwag ka na muna makipag-usap sa akin. Hello? Grabe, ang tahimik ng church ngayon Okay. Tama ba? Parang hindi ito yung church natin. Amen. Tingnan mo kayong katabi mo, okay pa ba siya? Alright? Lahat ng binibigay ng Diyos sa iyo, okay, lahat ng binibigay ng Diyos sa iyo ay binigay niya para lalo kang lumapit at lalo kang magbigay ng oras sa Kanya sa panalangin. Amen? The things that you do for God are not an excuses for you not to talk and communicate to Him. Amen? Diba? Hindi ko alam kung nalagay sa PowerPoint to o kanina ko lang nadagdag. Your doing is not an alternative for your praying. Amen? Correct nyo na lang po yung grammar ko, okay? Tama ba?
Pero yung bagay na ginagawa mo, gusto ko malaman mo, no matter how right and how big that is, hindi yan alternative para sa panalangin mo. Not just because ang laki-laki ng ginagawa mo, not just because ang ganda-ganda ng ginagawa mo, exempted ka ng manalangin kay Lord. Amen? Hello? Hindi, Lord, laki na ng ministry ko eh. Tama ba? Hindi, Lord, dami ko ng disciple. Hindi, Lord, ang laki na ang tindi na ng promotion ko, ang tindi na ng negosyo ko, ang laki na kasi ng bahay ko. Tama ba? Ang ganda na kasi nang nangyayari ngayon sa negosyo namin. Baka masira yung momentum. Kung masisira yung momentum pag nakipag-usap ka sa akin? Hello? Hello? Stop seeing prayer as a waste of time. Stop seeing prayer as a burden to what you need to the things that you need to do. Amen? Stop seeing prayer as a hindrance to the things that you need to complete and finish. Hindi hadlang ang panalangin. Prayer is not a waste of time. In fact, prayer is the most productive thing that you can do with the time that you have. Kukunti na nga lang yung oras ko. Yun na nga, kukunti na nga lang yung oras mo. Kaya dapat lalo kang manalangin. Amen ba? PowerPoint please. Prayer is not a burden. Prayer is actually a burden releaser. Tama. Hindi burden ang panalangin. Okay, in fact, yung panalangin mo ang nagre-release sa'yo sa mga burden na meron ka. Tama ba? Hello? Are you still there? Sa mga nasa online, comment down mo nga, still here. Okay, bleeding. Tama ba? Dying. Okay. Tama. Alright. Matthew 11:28, grabe, ang ganda ng sinabi ni Lord. Come to me. All of you are weary and burdened and I will give you rest. Tama. Ano sabi ni Lord? Depart from me. Alam mo, lumayo nga kayo sa akin, na-stress ako sa inyo, lagi na lang kayong pagod. Lahat ng mga busy, huwag na kayo makipag-usap sa akin. Busy pala kayo eh. Tama. Pero sabi ni Lord, come to me. All of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lapit kayo sa akin, tumawag kayo sa akin, at yung burden nyo, pagagaanin ko. Prayer is not a burden. Prayer is a burden releaser. Amen ba? Hindi burden ang prayer. Kaya ka nga puno ng burden kasi kulang na kulang ka sa prayer. Amen? Hello? Kapag burden sa'yo ang manalangin, mapupuno ka talaga ng burden. Amen? Kapag pabigat ang prayer, okay, hindi pabigat ang prayer. Pero kung kulang na kulang ka sa prayer, talagang bibigat at pabigat ng pabigat ang magiging buhay mo. Amen? Diba? Sabi ni Lord, come to me. Okay? We really need to fix our mindset and our attitude towards prayer. Kailangan talaga iayos natin ang ating mindset, ang ating attitude towards sa panalangin. We really need to see what prayer is biblically. Kasi baka ang understanding natin sa prayer ay, alam mo yon, di ba, manghihingi ka lang kay Lord. Di ba, ang prayer ay parang last option mo lang, kapag hindi ko na kaya, wala na akong magagawa, tama ba, naubos ko na lahat, naubos ko na pera ko, nalapitan ko na lahat ng dapat lapitan. Tama ba? Parang lagi na lang yung prayer is the last option. Pag walang-wala na, sagad na. Ubus na, dapang-dapa, bagsak na bagsak, sadsad na. Tama ba? Bakit mo pa aantayin mawala, maubusan ka, masaid ka, maubos ka? Kung pwede ka namang lumapit kay Lord, umpisa pa lang habang meron ka pa. Amen? We need to understand what prayer really is biblically, and we need to understand to whom prayer is made of. Kailangan maintindihan natin para kanino ba ginawa yung panalangin. Can you imagine, paano kung wala tayong ability manalangin? Tama ba? What if, di ba? Wala tayong gano'n, wala tayong kakayanan, wala tayong abilidad, hindi tayo binigyan ng Diyos ng abilidad na manalangin. Saan kaya natin kukunin yung mga bagay-bagay na, alam mo yon, paano pag hindi mo na kaya ang isang bagay? Paano pag sobrang bigat na? Paano pag walang, di ba? Alam mo, may purpose, bakit inimbento, bakit ginawa, at bakit binigay ng Diyos ang panalangin. Kailangan natin ma-discover yan. Are you excited? Amen? Are you ready? Alright, tatlong bagay po. Number one, tatlong bagay. Okay, number one. Okay, di ba? Number one is prayer is made for busy people. Tingnan mo yung katabi mo, busy ka ba? Sabi mo sa kanya, para sa'yo yung panalangin. Okay? Kailangan ay ayos natin yung mindset natin. Kailangan, alam mo ngayon, there is a change of mind happening. Okay, there's a character, okay, na inaayos ni Lord. Akala mo busy ka, hindi para sa'yo yung panalangin. Hindi, wala akong oras para manalangin. Busy ako. Sabi, mali. Biblically speaking, tama ba, ang panalangin ay ginawa
para sa mga taong busy. Tama ba? Pakisabi sa katabi mo, para sa ito. Okay. Prayer is intentionally made for busy people. Inimbento o ginawa ng Diyos ang panalangin, hindi para sa mga taong tamad. Para tulungan silang maging tamad. Ay, may mga tamad. Okay, para hindi sila mapagod, bibigyan ko sila ng abilidad manalangin para wala na silang gagawin sa buhay nila. At para maging tamad pa sila lalo. Tama? Tandaan natin mabuti na hindi tinutulungan at hindi susuportahan ng Diyos ang katamaran ng isang tao. Tama ba? Parang ayaw nyo na sinabi ko. Okay. Tama ba? Ay, ganun pala yun. Hindi, okay. Tama? Hindi kailanman tinutulungan at hindi susuportahan ng Diyos ang katamaran ng isang tao. In fact, pag binasa nyo ang Bible, may commandment si Lord sa Timothy, huwag pakainin ang tamad. O yun, marami na ngayong hindi kakain pag uwi nila. Tama ba? Okay? Ilagay nyo po yun sa sa kusina nyo. Yung verse, hanapin nyo na lang. Nakalimutan ko kung saan. 1 Timothy ata, 6 something. Huwag pakainin ang tamad. Di ba? Mukhang makakatipid kami. Okay. Tama ba? Hello? Magandang idea po yun. Alright? Balik tayo. Prayer, okay, is made para sa taong busy sa paggawa ng tama. Okay, busy sa mga tao na gumagawa ng mabubuting bagay na ikalalago at ikagaganda ng buhay nila. Okay. Alam ng Diyos that people will become busy or alam ng Diyos that people will get busy in a lot of things. Tama? Kita na ni Lord Darating ang panahon, God already saw that people will be busy doing things that are tough, doing things that are hard, doing things that are difficult. Alam ng Diyos na magiging busy ang mundo sa paggawa ng mga bagay na nakakapagod, things that are very exhausting, things that are mentally and emotionally draining. Okay? Alam ng Diyos na darating ang pagkakataon na mapapagod ang lahat ng tao sa lahat ng kanyang mga gagawin sa kanyang buhay. Kaya nga God implanted in our hearts the ability to pray, talk to Him, and communicate to Him. Amen ba yun? Prayer was made and given by God to support and help the people in their business. Okay? Yung panalangin ay ginawa at binigay ng Diyos para maging suporta sa mga tao, okay, sa panahon ng kanilang pagiging busy. Alright? Kaya sa PowerPoint po natin, the busier we become, the prayerful we must become. Okay? Kung akala mo nagiging busy ka at lalo ka magiging busy, exempted ka na at excuse ka na para manalangin, mali. Okay, dapat yung understanding mo na lalo ka nagiging busy, ang lalong nagli-lead sa'yo, lalong nagtutulak sa'yo para lalong manalangin. Prayer ay kakampi at hindi kalaban ng pagiging busy mo. Tama ba? Okay, kailangan mabago yung mindset natin na teka lang, okay, busy ako kaya kailangan ko mag-pray. Hindi yung busy ako kaya wala na akong oras mag-pray. I wanna tell you, makinig po mabuti sa akin, that Jesus was very busy while He was here on earth. Hindi natin kailanman tatalunin ng pagiging busy ng Panginoon. Amen? Kung usapin lang ng pagiging busy, walang tatalo sa pagiging busy ni Jesus. Tama ba? The Bible said, balikan natin yung verse, okay, tawag nito, pakibaba, Mark 1:39, that Jesus traveled throughout the whole Galilee. Alright? May verse po tayo dyan. So He traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Galilee in Jesus' time, gusto ko lang pong malaman nyo, had around 204 cities and villages. Okay? And the smallest number of inhabitants per village is around 15,000 people. So imagine mo, meron 204 na cities and villages na bawat isa doon, average, merong 15,000 na tao. So approximately, according to research, merong 2 hanggang 3 milyong tao sa Galilee. Imagine mo, 204, inikot lahat yan ni Lord, at 2 hanggang 3 milyong tao, ministeran lahat ni Jesus yan. Di ba nakakapagod yan? Amen? Hello? At hindi lang yan ang ministry ng Panginoon habang nasa lupa pa siya. Hindi lang Galilee ang coverage ng ministry niya. Tama? Umabot din siya ng Judea. Alright? At ang daming cities dyan, including Jerusalem. Tama? Pumunta rin siya ng Samaria. Okay? Dinaanan din niya yung Decapolis. Ibig sabihin ng Decapolis, 10 cities. Kaya nga Deca.
Okay, napunta rin siya ng Perea. Imagine mo, itong lahat ng lugar na to, sinuyod, ginalugad, lahat ng mga tao dyan, ministera ng Panginoon. At ang matindi dito, Jesus started his ministry, okay, at nagawa lang lahat ng Panginoon, ang lahat ng yan, in just a matter of 3.5 years. Hello? Imagine mo, inikot niya ang Galilee, inikot niya ang Samaria, inikot niya ang Judea, inikot niya ang Decapolis, ang Perea, in just 3.5 years. Hello? I hope you're understanding this. Tama ba? Busy ka mo? Ilang cities na bang naikot mo? Ilang bansa na ba napuntahan mo? In a span of 3 to 4 years, what you have accomplished? Amen? Hello? Ilang tao na nakausap mo? Tama ba? Isang disciple pa lang, pagod na pagod ka na eh. Tama ba? Isang tao pa lang, isang life group pa lang, busy ka na, hindi ka na makapag-pray. Hello? Si Lord, grabe. Si Jesus, inikot niya Galilee, Samaria, Judea, and yet still, ang dami niyang oras para manalangin. Diyan ba kayo? Gusto ko lang pong malaman mo, kung meron man pinaka-busing tao na nabuhay sa mundong ito, yun ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen ba? Kapag inisa-isa mo lahat ng ginawa ng Panginoon, makikita mo in the first 4 books of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, malulula ka sa dami ng inikot niyang lugar. Tama ba? Sa dami ng taong pinreach niya, sa dami ng mga may sakit na pinagaling niya, sa dami ng sermons and parables na tinuro niya. Again, lahat ng yon, 3.5 years lang. Tama ba? Gaano ka-busy ang Panginoon, pinagsiksikan lang naman sa 4 na libro ang lahat ng ginawa niya. Tama ba? Ito pa matindi. Sabi ni Apostle Paul, okay, Apostle John pala, in John 21:25, sobrang daming ginawa ng Panginoon na kung susulat daw lahat ng ginawa niya, hindi daw sapat ang mundong ito para lagyan ng libro. Okay, kulang ang buong mundo para maging library ng ginawa ng Panginoon. Jesus did many other things as well, and if every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would have been written. Grabe, kano kadami yun? Paano mo tatalunin ang pagkabisi ng Panginoon? Tama ba? May naisulat na bang libro dahil sa kabisihan mo? Tama ba? At kung sakaling may susulat ng buhay mo o ng pagkabisi mo, ilang libro kaya ang magagawa? Tama? Aabot kaya ng isang libro, baka ilang pahina lang. Baka comics ang may sulat. Tama ba? O baka pocketbook. Hello, andyan ba kayo? At kung sakali may susulat, anong title kaya ng libro mo? Tama ba? Ang Topak. Bala, ayoko na maglagay ng pangalan. Tama ba? Ang Toyo ni... Tama ba? Hello? Andiyan ba kayo? Ano kaya ang maisusulat? Anong title kaya? Isipin mo, ano kaya ang title ng libro ng katabi mo? Amen? You know what's the point? Ano po yung point? The point here is that Jesus was so busy doing many things, doing great things, doing heavenly things, and yet despite of all his busyness and hectic schedule, super hectic schedule, Jesus still prioritized and still he never ignored praying. Amen? Kaya kung inaakala mo, valid yung reason mo, dami kong ginagawa, okay lang yan para hindi ako makapag-pray. Tama ba? Look at Jesus. Despite of Jesus' busyness, he never neglected his responsibility. Alam niya, responsibilidad niyang manalangin. Tama ba? PowerPoint please. Jesus is the most busiest person and yet still he's the most prayerful person. Amen ba? He's the busiest and yet still he's the most prayerful. That is why he is the most powerful. Amen? Diyan ba kayo? Amen ba? Grabe. So, sino pa rito ngayon ang busy siya? Tama ba? Okay? Pag tinapat mo yung buhay mo kay Lord, mahihiya ka. Busy ka ba? Sabi ni Lord. Tama ba? Check nga natin. Hello?
Pakibaba natin, verse 5, balikan natin. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up. Sa kabila ng pagiging busy ng Panginoon, still ang sinasabi ng Bible, araw-araw, kada umaga, inuunahan niya yung araw, nananalangin pa din siya. Hindi talaga kailanman magiging valid reason ang pagiging busy natin na to pray. Never talagang dapat maging excuses and alibi natin ang kabisihan natin para hindi makapag-invest ng oras sa panalangin. Amen? In fact, dapat nga sa ating pagiging busy, mas lalo nating maging motivation ang mag-pray. Amen? Busy ako, kaya dapat lalo ako mag-pray. The more busy we are, the more time we must give in prayer. Okay? Martin Luther says, okay, one of the father of Reformation, sabi niya, I am so busy now that if I did not spend 3 hours each day in prayer, I could not get through the day. Sabi ni Martin Luther, sobrang dami kong gagawin. Tama ba? Na kung hindi ako mag-i-invest araw-araw ng 3 oras sa panalangin, hindi ko matatapos, hindi ko magagawa, hindi ko maka-accomplish yung bagay na dapat kong gawin. Dapat ang mindset mo at heartbeat mo, sobrang dami kong kailangan gawin, kaya dapat mas lalo akong manalangin. Tama ba? Dahil ang dami kong kailangan gawin, kaya nga kailangan ko mag-pray, kailangan ko ng guidance, kailangan ko ng strength, kailangan ko ng leading ng Panginoon sa buhay ko. Amen? Maling-mali ang mindset, wala akong oras manalangin. Dapat ang mindset natin, ang attitude natin, dami kong gagawin, kaya kailangan ko mag-pray para magawa ko ng tama, yun dapat kong gawin. Amen? Number 2, okay, what is prayer? Number 2, prayer must be our first and top priority. Amen? Grabe. Okay pa ba kayo, guys? Are we good? Tama? Diba, hindi na? Alright. Diba? So, una, prayer is for busy people. Okay? At pangalawa, yung mga busy na people, dapat priority, first and top priority nila ang panalangin. I wanna tell you, sa pagiging busy mo, ang first and top priority mo ay hindi yung mga bagay na nagkukos ng pagiging busy mo. Dapat ang first and top priority mo ay yung mga bagay na tutulong sa'yo dun sa mga pinagkakabisihan mo. Amen. Again, don't get me wrong, clear natin, hindi inaalis yung mga bagay na pinagkakabisihan mo. Tinutulungan ka lang itama yung puso at isip mo dun sa mga bagay na pinagkakabisihan mo. Amen. Prayer ay hindi kalaban at sagabal ng pagkabisi mo. Prayer actually is reinforcing, okay? Diba? Yung mga bagay na pinagkakabisihan mo. Amen ba? Balikan natin yung verse. Okay, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, everyone is looking for you. Si Jesus nawawala, okay? Dahil mananalangin. Ikaw, pag nawala ka, saan ka kaya napupunta? Pag nawala ka, ano kayang ginagawa mo? Si Jesus, pag nawala, alam nila nagpipray. Ikaw, pag nawala, ano kayang ginagawa mo? Nagwawala. Tama ba? Sana mawala ka. Okay? Tama ba? Hindi dahil nagwawala ka, hindi dahil nabubugnot ka, hindi dahil naiinis ka at gusto mong manapak. Diba? Sana nawawala ka because, diba, nananalangin ka. Sana pag tinanong ka, saan ka ba galing? Kanina pa kami hanap ng hanap. Syempre, alam mo na saan ako galing. Hindi nag-pray. Tama ba? Hello? Alam ni Jesus, kada araw, ang dami niya kailangan gawin. Ang dami niya kailangan tapusin. Ang daming may sakit na pipila. Ang daming kailangan i-preach. Ang daming kailangan ministeran. Ang daming kailangan kausapin. Ang daming signs and wonders. Tama ba? Alam niya ang kailangan niyang gawin at tapusin. Kaya nga, hindi siya pwedeng tumigil at hindi siya tumigil manalangin. PowerPoint please. Jesus prioritizes calling and heavenly mission by prioritizing praying. Amen? Okay? Pinarioritize ni Jesus yung calling niya at pinarioritize ni Jesus yung heavenly mission niya sa pamamagitan ng pagpaprioritize sa panalangin. Hindi, priority ko nga yung ginagawa ko, kaya nga inuuna ko yung ginagawa ko. Sabi ni Lord, priority ko yung gagawin ko, kaya uunahin ko yung panalangin ko. Amen? Alam ni Jesus, pinapakita that Jesus knew His priority. Tama ba? Priority niya pinapagawa ng Diyos Ama. Kaya nga ang priority niya, kausapin muna ang Diyos Ama. Amen? Jesus showed that the first thing that we should prioritize if we wanted to become successful in anything and everything is prayer.
Kung gusto mo maging matagumpay sa anumang bagay na gagawin mo, dapat ang top priority mo ay huwag muna gawin yung dapat mong gawin. Ang priority mo ay manalangin. Kapag alam mo ang priority mo, alam mo yung mga bagay na kailangan mong unahin at kailangan mong iwanan. Jesus momentarily nawawala sa mundo para manalangin upang mapagtagumpayan ang mundo. Amen ba? Hindi mo mapagtatagumpayan ang mundo kung hindi mo kayang mawala ng saglit sa mundo. Amen? Hindi mo mapagtatagumpayan ang mundo, 1 minuto nga, hindi mo kayang bitawan ng cellphone mo eh. Okay? Di ba? Hindi mo nga kayang ma-miss kung ano, lagi na lang eh. Tama ba? Hello? Diyan ba kayo? Si Jesus nawawala sa mundo. Tama ba? Nasaan siya? Nananalangin. Alright? Pinakita ni Jesus na anumang iwan mo for the purpose of praying, hindi mawawala sa'yo. Ulitin ko anumang iwan mo for the purpose of praying, hindi mawawala sa'yo. Tama ba? Hindi ko pwedeng pabayaan yung negosyo ko. Bakit? Pambira, 1 minuto lang ako mawala dyan, magkakagulo yan. Hello? Tama ba? Yung 1 minuto mong mawala at nananalangin ka, antindi na ng kayang gawin ng Diyos sa negosyo mo. Amen? Hello? Amen ba? Pero kung isang bagay ang nagiging dahilan para mawala ang prayer mo, sigurado, hindi na yan magtatagal sa'yo. Dahil aalisin na yan mismo ng Diyos sa kamay mo. Amen? Hello? Tandaan mo ito mabuti. Anything na nagiging dahilan ng pagkawala mo sa Diyos at pagkawala ng prayer life mo ay aalisin ng Diyos sa'yo. Dahil kung hindi at ayaw mo, yan din mismo ang mag-aalis sa'yo ng tuluyan sa Diyos. Tama ba? Dalawa lang naman eh. Either tanggalin ng Diyos yung naglalayo sa'yo sa Kanya, or tanggalin ka, tama ba, nung bagay na ginagawa mo palayo sa Diyos. Amen? Gusto ko lang pong malaman mo na walang success kung yung tinuturing mong success ay nilalayo ka naman sa Diyos. Amen? Tama ba? Lord, successful ako. Sabi niya, oo nga anak eh, successful kang lumayo sa akin eh. Okay? Tama ba? Okay? Di Lord, ano na ako eh, tagumpay na ako eh. Tama ba? Oo nga, tagumpay ka nang lumayo sa akin. Paano may kukonsider na tagumpay yun? Hindi mo kailanman maituturing na success ang isang bagay na naging dahilan ng paghina, paglayo at pagbitaw mo sa Diyos. Amen ba? Nandiyan ba kayo? Ibig bang sabihin nito, dapat ko nang itigil ang trabaho ko? Ibig bang sabihin nito, dapat ko nang itigil ang negosyo ko, ang schooling ko, ang ministry ko, ang pag-aalaga ko ng asawa ko? Okay? Yes. Okay, no. Siyempre hindi. Tama ba? Definitely not. Ang dapat mong itigil ay hindi yung ginagawa mo. Tama ba? Ang dapat mong itigil, hindi yung ministry mo, hindi yung negosyo mo, hindi yung pagtatrabaho mo, hindi yung pag-aaral mo, hindi yung pag-aalaga ng mga anak mo. Tama ba? Ang dapat mong itigil ay yung inaalaw mo ang trabaho mo, negosyo mo, schooling mo, pag-aalaga at pag-aasikaso mo sa pamilya mo, at ministry mo na maging dahilan at excuses mo para hindi ka na manalangin. Amen? Ang ititigil mo, hindi yung ginagawa mo, kundi yung maling mindset mo tungkol dun sa ginagawa mo. Amen? I wanna tell you, PowerPoint please, you have more than enough time to pray to God despite of your busy and hectic schedule. Amen? Sino po naniniwala dito? Amen. It's a lie from the devil to think that you do not have enough time. Di, wala na kasi akong oras. It's a lie. Meron ka pa ring oras. Si Jesus may oras pa ding manalangin. Si David may oras pa ring manalangin kahit hari siya. Tama ba? Hello? Okay, si Noah, kahit ginagawa niya yung malaking arko, may time pa rin manalangin. Si Nehemiah, habang tinatayo yung pader, may time pa rin manalangin. It's a lie from the devil to believe that you cannot pray just because you're too busy doing something. Amen? Isa yang malaking kasinungalingan. Amen? Stop embracing those lies from the devil. Amen ba? PowerPoint please. Any thought and any feeling that disconnects you to God and to prayer is a big lie from the devil. Tama ba? Anumang pakiramdam, anumang pag-iisip na naghihiwalay sa'yo at pumuputol ng connection mo sa Diyos ay malaking kasinungalingan galing sa demonyo.
Amen ba? Hello, sino po dito naniniwala sa pinag-uusapan natin? Amen. PowerPoint please, you are never too busy not to pray. Amen. You are so busy and that is why you need to pray. Amen. Hindi totoo, hindi, masyado akong busy para manalangin. Wala na akong oras. No, masyado kang busy, kaya nga kailangan mo lalong manalangin. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe. Ano po number 1 natin? What's number 1? Prayer is for busy people. Busy kang nanay, good news para sa iyo yung panalangin. Busy kang negosyante, para sa iyo yung panalangin. Busy kang estudyante, para sa iyo yung panalangin. Tama ba? Hindi, may thesis pa ako, kaya nga kailangan mo mag-pray kasi may thesis ka pa. Amen? Hindi, marami pa akong asikasuhin, kaya nga kailangan mo mag-pray kasi marami ka pang aasikasuhin. Amen? Busy ka sa trabaho mo, dami mong accounts, okay? Kailangan mo mag-pray. Amen ba? Busy ka sa ministry mo, dami mong disciples, lalong kailangan mong mag-pray. Amen? Tama ba? Prayer is made for busy people. Number 2, prayer must be our first and top priority. Tama ba? First tsaka top. Amen? Una at nasa itaas. And last, number 3, pangatlo. Okay? Prayer is always the right thing. Amen ba? Prayer is always the right thing. Okay? Lagi ang pinakatamang bagay na magagawa mo ay manalangin. Di ba? Verse 38, sabi ng Bible, Jesus replied, "Let us go somewhere else to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." Okay? You can never be wrong, and you can never go wrong in prayer. Amen? Hindi ka kailanman mamamali at hindi ka magkakamali sa panalangin. Tama ba? Walang mali sa panalangin at kailanman hindi ka magkakamali sa prayer. Prayer is always the right thing that you can do with your time. Kukunti na lang yung oras ko, ano kailangan kong gawin? Naku, manalangin ka. Amen? Prayer, di ba, it is prayer that will help you focus on the right thing. It is prayer that will help you prioritize the right thing. It is prayer that will help you pinpoint the right thing. It is prayer that will help you discover your purpose. It is prayer that will help you do your purpose. It is prayer that will help you become successful. Diba, sabi ng Bible, okay, after niya mag-pray, di ba nag-pray siya, inunahan niya yung umaga, hinahanap siya ng mga disciples. Okay, sabi ni Peter, Lord, hinahanap ka ng lahat. Sumagot si Jesus, halika na, alis na tayo, punta na tayo sa iba't ibang bayan pa para makapag-preach ako doon kasi yun ang pinunta ko dito. Tama ba? Yung prayer ni Jesus ang tumulong sa kanya para tamaan niya yung purpose niya. Yung prayer ni Jesus ang tumulong sa kanya para ma-priority yung mga bagay na kailangan niyang i-prioritize. Yung prayer ni Jesus ang naglagay ng tamang direksyon sa buhay niya. Yung prayer ni Jesus ang tumulong para ma-discover niya yung purpose niya. Yung prayer ni Jesus ang tumulong sa kanya para magawa niya yung dapat niyang gawin. Amen ba? Hello, prayer will help you do the right thing, experience the right thing, and receive the right thing. Amen ba? Okay, lahat ng right, maniwala ka sa prayer mo makikita. Amen? Lahat ng right, sa prayer mo mararanasan. At lahat ng right, sa prayer mo matatanggap. Amen? Even the right person, sa prayer mo manggagaling. Amen? PowerPoint please. Lahat ng right, sa prayer mo mahahanap. Right counselor, right mentor, right support, right advice, right partner, right rebuke, right decision, right action, right motivation, right discipline. Lahat ng right nasa prayer. Amen ba? Okay? Pero lahat ng wrong, wala sa prayer. Amen? Gusto mo mahanap yung right, punta ka ng prayer, manalangin ka. Amen? Pero gusto mo lahat ng wrong, tama ba, huminto ka manalangin. Amen? Kaya kung gusto mo, tama ba, nang lagi kang nasa right, always go in prayer. Always invest time in prayer. Pero kung parating minimiss mo, ini-skip, ini-ignore mo ang prayer, so kung maraman mo, parating ka nasa wrong. At puro wrong ang mahahanap at makakasalubong mo. Ang hirap nun, ang baho-baho, puro wrong. Di ba? Ang pangit tingnan, puro wrong.
Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Bakit puro wrong? Okay? Di ba? Di ka naman nagpipray. Tama ba? Di ba? Mas maganda pakinggan yung puro right kesa puro wrong. Okay? Tama ba? Hello, tingnan mo yung katabi mo. Ano yan? Puro right o puro wrong? Okay? Mamaya, maraming mag-uunahan dyan sa CR, sa likod. Okay. You know what? In the Bible, we can see that all people who did right prioritizes prayer. Sa Bible, makikita natin yung mga tao na nagawa nila yung tama at inunan nila yung tama. Okay, bakit? Kasi prayerful sila. Noah was prayerful. That is why he made the ark. Abraham was prayerful. That's why, di ba, napuntahan niya ang promised land. Moses was prayerful. Kaya nalid niya palabas ang Israelites. David was prayerful. Amen? Kaya, tama ba? Naging king siya ng Israel. Powerful kingdom of Israel. Kay David nangyari. Joseph was prayerful. Diba? Kaya naging prime minister ng Egypt. Nehemiah was prayerful. He built the wall. Job was prayerful. Amen? Hannah was prayerful. Jabez was prayerful. Topic natin yan last Sunday. Amen ba? Paul was prayerful. Silas was prayerful. Timothy was prayerful. John the Beloved was prayerful. Stephen was prayerful. Peter was prayerful. Lahat ng tao sa Bible na tinamaan yung tama, nahanap yung tama, naranasan yung tama, nasan sila parate? Nasa panalangin. They all did right even if their situation is not right. Tama, kahit mali sitwasyon nila, kahit pangit sitwasyon nila, kahit problematic sila, kahit troublesome ang buhay nila. Tama ba? Hindi sila humintong manalangin. Kaya nga nangyari, they all bounce back. Nakapangon. Si Paul and Silas, tama ba? Nakakulong pero nakalaya. Bakit? Because of prayer. Amen? Because they remained doing the right thing. They never stopped doing the right thing and they never allowed anything to stop them from doing the right thing. Not stopping, not skipping, not ignoring, but prioritizing praying. Amen? Time na for us to prioritize. Amen? Prayer. And we can also in the Bible, we can also see in the Bible that those who did evil in the eyes of God are people who stopped or ignored praying to God. Yung mga tamang tao na nakagawa ng tama at tinamaan yung tama, okay, mga taong nagbabad sa panalangin, pero yung mga taong mali, tama ba, at gumawa ng puro mali, at nag-end ang buhay nila ng mali ay mga tao na huminto at binaliwala ang pakikipag-usap kay Lord. King Saul did evil in the eyes of the Lord because he ignored praying to God. Tama ba? Okay, mas minatamis pa ni King Saul na kausapin ang patay na si Samuel kaysa makipag-usap kay Lord. Tama ba? Basahin niyo po sa Bible. Joshua was deceived by the Gibeonites because he did not inquire to God. Nadaya sila nung kalaban, tama ba, na nagpanggap na malayo. Ba't sila nadaya? Kasi hindi nag-inquire, hindi nagtanong, hindi nanalangin. Ba't ka nadadaya? Hindi ka nagtatanong, hindi ka nag-i-inquire. Ba't ka nagkakamali? Hindi ka nagtatanong kay Lord, hindi ka nag-a-ask. Tama ba, ng confirmation kay Lord? Amen? King Asa ended his reign very, very bad because he stopped calling to God. At ang sabi ng Bible, ang naging ending ng Bible sa kanya, namatay siyang may sakit at kahit sa tindi ng sakit na meron siya, hindi pa rin siya tumawag kay Lord. Amen? Imagine mo si King Asa ay nag-umpisang maayos na hari pero nag-end up na masamang hari. Bakit? Okay? Dahil huminto siya sa pinakatamang bagay na pwede niyang gawin. Manalangin. Hello? Maling-mali at naging mali ang buhay nila. At maling-mali ang naging ending nila because huminto sila sa pinakatamang bagay, which is prayer. Mamamali. At magkakamali ka talaga kapag huminto ka sa panalangin. Amen? Makinig mabuti po, malapit na matapos. Kahit gaano pa kaganda, kahit gaano pa katama sa paningin mo ang isang bagay na ginagawa mo sa umpisa, basta huminto ka sa panalangin, sigurado sasablay ka na. Amen? Kahit gaano pa kaganda yung ginagawa mo at kahit gaano pa katama para sa iyo yung bagay na ginagawa mo, sasablay ka basta huminto ka sa panalangin. Ang pinakatamang magagawa mo is to always pray. Amen? I wanna tell you, the greatest thing that you can do is to pray.
Amen. Ang dami kong malalaking bagay na kailangan gawin. Pinakamalaking bagay na gagawin mo ay manalangin. Sabi ni Oswald Chambers, prayer does not fit us for the greater work. Amen. Prayer is the greater work. Amen. Akala mo pinakamalaking ginagawa mo ay yung ministry mo? Akala mo pinakamalaking gagawin mo yung negosyo mo? Pinakamalaking tinatrabaho mo yung trabaho mo? Pinakamalaking project mo ay yung project mo? Prayer is the greatest work. Amen. Prayer is the greater work. Pinakamalaki project mo, pinakamalaking mission mo, pinakamalaking calling mo ay parati manalangin. Amen? Di ba? You know what? Tapos na po ako. Last verse. Ano sabi ng Panginoon? How powerful prayer is. Call to me, and I will answer you. And tell you great and hidden things. Sa ibang version, unsearchable things that you have not known. Sabi ni Lord, tumawag kayo sa akin. Ito yung panahon na bagsak ang Israel at hindi nila alam kung ano nangyayari sa kanila. At hindi na nila nakikita kung may maganda pang mangyayari sa kanila. Wala na silang nakikita pang maganda. Sabi ni Lord, tumawag kayo sa akin at sasagutin ko kayo. At ako ang magpapakita sa inyo ng mga bagay na hindi nyo pa nakikita at hindi nyo pa nararanasan sa buhay mo. Tama ba? Gusto ko malaman mo, okay, ang laki at ang tindi parati ng kayang gawin ng Diyos kapag hindi ka huminto at nagpatuloy ka sa panalangin. Amen? Sabi ni D.L. Moody, every great movement of God can be traced to a kneeling figure. Pinakamalaking bagay na ginawa ng Diyos sa kasaysayan ay lagi matitrace back mo pabalik sa isang tao, isang grupo, isang organisasyon na lagi habit nila ang lumuhod sa panalangin. Amen? Tapos na po ako. What's the highlight of Jesus' ministry here on earth? Anong highlight ng buhay ng Panginoon habang nandito? His works, yes. His death and resurrection, yung kanyang kamatayan sa krus. At muling pagkabuhay, yes. His ministry, His preachings, His signs and wonders, yes. But I wanna tell you, behind, sa likod ng lahat ng successful at matitinding ginawa ng Panginoon, sa likod ng kanyang powerful preachings, sa likod ng kanyang signs and wonders and miracles, sa likod ng mga healings na nangyari, amen, is the prayer of Jesus. Amen. Ang nakikita natin is yung resulta. Pero hindi natin nakikita saan ang galing. Saan ang galing? Sa panalangin. The foundation of what Jesus built and accomplished is prayer. Amen. Ba't ang tibay ng ministry ni Jesus? Ba't ang tibay ng buhay ni Jesus? Bakit? Pinatibay yon ng pundasyon ng panalangin niya. Binalutan ng Panginoon ng matinding panalangin ang kanyang matinding gawain. Amen? Kaya gusto ko malaman mo, okay, ang pinakamatinding sandata mo ay panalangin. Jesus prayed before His ministry, before He started His ministry. Kaya nga, di ba, okay, He fasted 40 days and 40 nights. He prayed and fasted. Jesus prayed in the middle of His ministry. Bago mag-start, nagpipray. Kalagitnaan ng ministry, very early in the morning, nagpipray. Jesus prayed even in the end of His ministry. Kahit nasa cross na siya at nakapako, nakikipag-usap pa din sa Ama. Amen? Guess what? Nung nabuhay siyang muli at nag-resurrect, nagpipray pa din siya. And sabi ng Hebrews, what Jesus doing right now is He is interceding for us. Nagpipray pa din siya. It was Jesus' prayer that makes Him successful and powerful. Amen ba? What makes you successful? What will make you successful is not your doing, but your praying. Amen? If you're too busy not to pray, then I want to tell you, God also is too busy to give you an answer. Amen? Bakit? Because there will be no answer if there's no prayer. Paano ka magkakaroon ng answered prayer? Wala ka namang prayer. Diba? Gusto mo ng answered prayer? Manalangin ka. Amen? Kasi nag-aantay tayo, wala akong answered prayer. Eh, may prayer ka ba?
Nagpe-pray ka ba? Diyan ba kayo? How can God answer you if you are not praying? Kaya nga dito pa ako mag-end. I believe wala na po ito sa PowerPoint. Pero dinagdag ko na lang. Matthew 7:7-8. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. And the one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. Amen? Tatayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Church, again, it's not your business that Jesus is dealing with. It's your attitude and mindset. Kung meron man dito ngayon, kilala mo sarili mo, at alam mo that you are making excuses, that you are making alibis. Meron dito, ginagamit mong rason ang pagka-busy mo to think that you are exempted, that exemptions ang ginagawa mo para hindi ka manalangin. I wanna tell you, you are living in a lie. Ikaw ay namumuhay at lumalakad sa kasinungalingan na tinanim ng demonyo sa buhay mo. And time for you to uproot it. Time for you to eradicate it. Time for you para alisan ang ganyang paniniwala. You are never too busy not to pray. You have more than enough time to pray. Kasi kung wala kang oras para manalangin, wala ka na talagang oras. Pinakatamang magagawa mo sa oras mo ay manalangin. Pinakaunang-unang dapat paglagyan mo ng oras mo ay oras ng panalangin. So church, whoever you are right now, bumalik ka ngayon kay Lord at mag-commit ka ngayon na, Lord, ang tagal ko pong naging busy sa maraming bagay. Naakala ko excuses ito, reasons ito, alibay ito. Pero kaya pala kahit ng tagal-tagal ko na ang konti-konti at ang liit-liit ng result na nangyayari. Because Lord, ang dami kong oras sa gawa, kulang na kulang ako sa panalangin. Church, time na for us to see that prayer is made for busy people. Jesus was busy. That is why He's the most prayerful. The more busy you are, the more prayerful you must become. Jesus prioritizes prayer over anything. You need to prioritize prayer over everything that you are doing. And prayer is always the right thing. Walang mali at hindi ka kailanman magkakamali in prayer. So ngayon, church, lumapit tayo sa Panginoon. Balik mo yung puso mo sa panalangin. Kumatok ka uli ngayon sa trono ng Diyos. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Church, kaya may kulang sa iyo dahil kulang ka sa panalangin.
Kaya hindi ka mabuo-buo dahil kulang ka sa panalangin. Kaya hindi ka matapos-tapos dahil kulang ka sa panalangin. Dagdagan mo yung prayer mo. Maraming maidadagdag sa buhay mo. Dagdagan mo yung prayer mo. Marami kang mabubuo. Marami kang matatapos. Marami kang maaabot. At marami kang maa-accomplish. Hindi nakakabawas ang panalangin. Nakakadagdag ang panalangin. Come on. Add time to your prayer. Add time to your communication to God. Add time talking to the Lord, the maker of heaven and earth. Para magawa mo successfully yung dapat mong ginagawa. Kausapin mo yung Diyos na tutulong sa iyo para magawa. Hindi ka kulang ng provision, kulang ka lang sa prayer. Hindi ka kulang sa lakas, kulang ka sa prayer. Hindi ka kulang sa strategy, kulang ka sa prayer. Kulang ka sa prayer, kaya parang ang daming kulang. Pero once ikaw ay bumalik at nagbabad sa panalangin, mararanasan mo ang matinding kapangyarihan. Mararanasan mo ang matinding provision at mararanasan mo ang matinding leading ng Diyos sa buhay mo. Come on. Thank you, Lord. Alam mo, church, uuwi tayo ngayon sa ating mga bahay, dala-dala ang powerful truth na ito. Everything that is happening to us must lead us to prayer. Lahat ng bagay, napo-frustrate ka, wag sa Facebook ang takbo mo. Wag mo sa Facebook ibuhos ang sama ng loob mo, ibuhos mo sa panalangin. Napapagod ka, naiinis ka, naiirita ka, nalulungkot ka, nasasaktan ka. Wag kung saan-saan at kung ano-ano ang takbo mo. Takbo ka sa panalangin. Let everything that is happening to you lead you to prayer. Thank you, God. Lord, marami pong salamat, God, sa time na binigay mo sa amin. Salamat po sa word, God, na nagtama ng aming puso, nagtama ng aming isip. That, Lord, it's not an excuse. Wala kaming anumang pwedeng idahilan bakit kami hindi at humihinto sa panalangin. Lord, we must not stop praying no matter how busy we are, because you have showed us the way that, Lord, kahit ano pang busy namin, still kailangan pa rin naming manalangin, Panginoon. It's not our busyness ang dapat maging hadlang sa panalangin. It's our busyness na dapat magtulak sa amin para lalong manalangin, oh God. We are never busy not to pray. We are too busy. That is why we need to pray, oh God. Salamat po. I pray, intensify mo ang prayer life ng bawat isa. Palabasin mo ang Jabez-like prayer. Palabasin mo ang Moses-like prayer. Palabasin mo ang Abrahamic prayer. Palabasin mo ang Paul and Silas
Silas-like prayer. Palabasin mo, Panginoon, ang Job-like prayer. Palabasin mo ang pinakamatindi, pinaka-powerful na prayer sa aming buhay, O God. Mula ngayon, ano man ang mangyari, ano man ang maging sitwasyon, ano man ang maging emosyon at takbo ng buhay namin, ang parating, Lord, tatakbuhan at unang-unang pupuntahan namin ay panalangin, O God. We will never do anything without praying about it first. We will never start anything without starting first in prayer. We will always start and we will always end in prayer, oh God. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. And I pray, Lord, you make our church a prayerful church, oh God. Salamat po, Panginoon. We love you, Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.